Magandang gabi sa inyong aking mga tagapakinig. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Ito ay pinamagatang Kapre sa Puno ng Mangga. Ang bantay na itim sa baryo San Lucas. Hapon isang liblib na baryo sa gilid ng bundok. Sa gitna nito, isang malawak na bakuran. Naroon ang pinakamalaking puno ng mangga na parabang may sariling buhay. Kumakaway ang malalaking sanga. Laging may usok na bumubuga mula sa itaas kahit walang nag-iihaw. Characters: Liza, 24. Bagong lipat mula Maynila, bumalik sa baryo ng kanyang yumaong lola. Nanay Pinang, 65. Matandang albularyo, tagabantay ng mga kwento. Kiko, 27. Magsasaka, kaibigan ni Liza. Aling Marta, 50. Chismosa ng baryo, puro sabi-sabi. Kapre, higanting nilalang, pulang mata, nakatira sa puno ng mangga. Sa lumang bahay, hapon, dumating si Liza sakay ng tricycle. Binaba ang maleta sa harap ng lumang bahay ng kanyang lola. Tila luma na, puno ng lumot. Sa tabi nito, naroon ang napakalaking puno ng mangga, namumulaklak kahit tag-ulan. Aling Marta, papalapit. Iha, Liza, ikaw ba yan? Anak ka ni Aling Dolores, ano? Liza, ngiti. Opo, Tita Marta. Ako po ito. Aling Marta, bulong. Bantayan mo yung puno. Huwag mong gagalawin. Baka magalit ang bantay. Hindi pinansin ni Liza. Naglakad papasok sa bahay. Napalingon sa puno. Sa bandang itaas, parang may maitim na aninong nakaupo sa sangga. Sa lumang bahay, gabi nag-ayos si Liza ng gamit. Sa lumang aparador, nakita niya ang lumang litrato ng kanyang lola. May nakasulat sa likod. Bantay sa puno, huwag galawin. Napalingon siya sa bintana. Kita ang puno ng mangga. May usok na lumalabas mula sa gitna ng sangga. Sa bakuran, gabi lumabas si Liza, dala ang flashlight. Lumapit sa puno ng mangga. Nilakasan ang loob. Liza, sino nandiyan? Biglang umihip ang malamig na hangin. Nahulog ang mangga mula sa itaas. Kinuha niya ito. May nakaukit na mata. Sa bahay ni Nanay Pinang, umaga. Kinabukasan, dinala ni Liza ang mangga kay Nanay Pinang. Liza, Nanay Pinang, bakit ganito ang mangga? Nanay Pinang, seryoso. Anak, bantay yan. Kapre ang naninirahan diyan. Huwag mong gagalawin ang puno. Huwag kang magpuputol ng sanga. Huwag mong gagalitin. Liza, hindi ako naniniwala diyan, Nay. Nanay Pinang, maniwala ka. Baka mahulog ang loob mo sa dilim. Sa palengke, umaga nagmamadaling naglalakad si Aling Marta. Chismis dito, chismis doon. Aling Marta sa mga kapitbahay. Si Liza gagawa raw ng proyekto. Papatag daw ng bakuran. Papatayin ang puno ng mangga. Nagbulungan ang mga tao. May isa pang matandang lalaki na bumulong. Kapre ang bantay diyan sa bakuran ng hapon. Nasa bakuran si Liza kasama si Kiko. May dalang itak at lagari. Kiko, sigurado ka dito, Liza? Papatag mo talaga? Liza, oo, Kiko. Para maka-extend ako ng bahay. Wala namang totoo sa kwento-kwento nila. Habang pinuputol ang isang maliit na sanga, umihip ang malakas na hangin. Naputol ang lagari. Tumama ang sanga kay Kiko. Napilayan ang paa. Sa lumang bahay ng gabi. Habang natutulog si Liza, nagising siya sa bigat ng hangin. May narinig siyang mabagal na ungol. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sa ilalim ng buwan, may higanting anino sa puno. Pulang-pula ang mata. Hawak kadyang sanga na pinutol niya. Sinusunog ito gamit ang itim na tabako sa bakuran ng gabi. Kinabukasan, patay ang mga manok. May mga bakas ng malaking paa sa putikan. Sira ang bakod. Si Kiko nawala. Iniwan ang tsinelas malapit sa puno ng mangga. Sa bahay ni Nanay Pinang ng hapon. Takot na takot si Liza. Bumalik kay Nanay Pinang. Liza, umiiyak. Nay, anong gagawin ko? Nanay Pinang, patawarin mo. Mag-alay ka. Magdasal ka sa puno. Huwag mong lalabanan. Sa bakuran ng gabi-gabi na naman, lumabas si Liza. Naglagay ng alay na tabako, alak, kanin. Lumuhod siya. Liza, pabulong. Patawad. Patawad na. Biglang bumagsak ang mabigat na yabag.
tumigil ang hangin. Mula sa likod ng puno, lumabas ang kapre. Mata nitong pula, humihit-hit ng itim na tabako. Kalahating tao, kalahating anino. Kapre, malalim ang tinig, huli na. Hinawakan ng kapre ang balikat ni Liza. Pumatay ang ilaw ng buwan, lumubog ang lahat sa dilim. Sa baryo San Lucas ng umaga, may mga bagong tao na dumating. Pamilyang gustong bumili ng lupa, tinitingnan ang lumang bahay. Sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo ang aninong babae. Hawak ang tabako, pulang-pula ang mata. Si Liza na, siya na ang bagong bantay ng puno. Maraming salamat sa pakikinig at kung nagustuhan mo ang video na ito, please like, comment, and subscribe naman. And also, click the notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Hanggang sa muli.